Breaking news! Naku po mga kababayan, ito na naman tayo sa vlog ni Captain Dado na isang Scout Ranger Musang. Grabe itong title niya mga kababayan. Ang nakakahiyang katapusan ni Marcos. Nako, bakit niya kaya ito nasabi mga kababayan? So panoorin na natin ng sabay-sabay. Itong vlog ni Captain Dado mga kababayan. Talagang matindi itong mga sinabi niya dito na talagang binanatan ang mga korap na politiko dito sa Pilipinas. Kasama na rin ang Marcos admin mga kababayan. Ito na. Ang nakakahiyang katapusan ni Marcos, no? Ang nakakahiyang katapusan ni Marcos. Yung kasunado ko yung title na yun eh. Bakit nakakahiya? Kasi binoto ka ng taong bayan. Giving you a chance. You see how Filipinos are willing to forgive the Marcos family so that you will be remembered in history na kung pumalpak man yung tatay mo, ma-recover mo yung pangalang Marcos para ma-justify yung pagkakalibing ng tatay mo na pinalibing ni Duterte as president, 5 presidente ang dumaan, hindi nila dinesisyonan hanggang sa naagnas na yung tatay mo, hanggang sa binalutan na lang ng wax, no? And then, ang Duterte spent political capital para ipalibing lahat na nagsasabi kay Duterte, wag. Unpopular na desisyon na yan. Eh ano sabi ni Duterte? Ano gusto nyo? Bulukin yung katawan dun. He's a president. Let's give him. He was a former soldier. He was a hero of World War II. Okay. Kahit binabago ng Amerika yung narrative noon at ng ibang sektor, eh, he's still guaranteed burial sa libingan ng bayani. Tinayuan ni Duterte yan. Doon ka bibilib kay Duterte. Yung nanay, si Imelda, hindi niya pinakulong. Kahit may desisyon ng korte. So here you are, sinubong mo si Duterte sa ICC. Gago talaga. Walang kwentang tao yun si Marcos. Kaya nga yung ginagawa mo, nag-build up yan na nag-build up. Lumalabas ngayon, sa aking pananaw lang, Marcos may psychological na sira sa ulo. Mga sinasabi, My fantastic crunch. Nissin Butter Coconut. nyo si Inday Sara may sira sa ulo. Tarantado, mas sira ulo tong Marcos na to. Bakit kamo? Parang ano yan eh, yung may psychological impact sa kanya yung pinaalis sila ng taong bayan. Tapos lahat ng assets nila na freeze. No? Nangihiram sila sa kay Ayala ng $5 million yata hiniram at that time as far as I remember, no? I may be mistaken because of age, no? Pero ang tanda ko, $5 million ang hinihiram sa mga Ayala. Because binabangga nila yung assets nila. Eh, na-sequester nga yung mga assets. So, na-freeze. And then, there was talk nung ako'y nasa Nika. We're trying to recover yung wealth. There was talk na may mga gintong na iwan, hinuhukay nga, ang daming interest noon. Natatandaan niyo si McDougall ba yun? McDougall, tsaka yung National Security Advisor ni Corazon Aquino na they're working. Nagbenta pa nga ng shares of stocks eh, dahil dun sa gintong hinukay yung port. Sorry. Sorry, Commander Ekek. No? Mamaya tawag ako pagkatapos itong vlog. Ang ano doon, ang nagukay, tapos noon yung mga assets nga na free, so medyo naghirap sila. Hiram-hiram, ganon, pangako. And then may mga lumabas na mga caretaker, yung mga tinatawag na 57 na tao na siyang may hawak ng susi, mga bank account, na tinilipat sa kanila. Kaso, mautak ang Marcos, nirescind yung kontrata at gumawa ng panibago. Kaya hindi ma-recover nitong mga nagpo-post na mga
mga caretaker ng account. Hindi nila makuha. So far, ang alam ko ay kailangan ng 5 tao para ma-recover yung account. Nandun yung presidente ng Pilipinas who is BBM now. So, ang inaano ko, connected yung bases, pananaw ko lang yon, connected yung US bases, kaya pinayagang pumasok dito sa atin. Yung Siyam, may kapalit eh. Which is matanggal yung freeze order sa lahat ng account. Kung titignan nyo yung unang 19 ba yun na bansa na binisita ni BBM, binisita niya, malalaki ang account doon sa mga bansa na yan. So, Uy, pansit! May hipon ba? Hap, hap! Mahal ang hipon ngayon, ha? Okay lang, ma. kung itatayap niyo yung sa nilabas ni Mel Chanco noon na interview niya kay Imelda na may isang bansa na sinabi na bilyon, di ba? Hindi milyon, bilyon ang nakadeposito. European country, no? Meron pa nga Dubai, merong Singapore, may Hong Kong, and all that. Yung sa Hong Kong, meron akong mga asset noon na dinedevelop. They're trying to recover it. Isang Canadian na ex-major, patay na ngayon yun eh. Kinukwento niya na nakasama niya si Senyor sa panahon ng gera. So, kwento-kwento, ganyan-ganyan. Tapos noon, they're trying to recover around millions of dollars sa Hong Kong. And then, itong tao na Pilipino nakasama sa family na kamag-anak, may passport, nasa kanya nakapangalan yung account. And they're trying to recover it. Hindi actually nakuha eh. Na-withdraw, pero na-freeze ng FBI. Kasi, ganun ng Amerikano eh. Pagka ma-withdraw mo man, patitibre, hold yun. Kaya naka-float lahat. So, natigil yung mga pag-recover ng wealth, pati PCGG hindi makuha eh. So, nandyan pa. Ngayon, hindi natin alam kung para saan yung binentang ginto. Para saan yung mga bilyon-bilyon na kinuha. Para saan yung lahat ng ito na ginawa. O psychologically, gusto niya pahirapan ng Pilipino. Ganti ba? Secure sila abroad. Now, kung wala yung balak na masama sa Pilipinas, bakit may exit plan sila? Bakit meron silang mansion o castle sa Europa? So, putangin to, tarantadon to, walang balak tapusin yung termino niya. So, kaya i-connect mo ngayon, kaya siguro nagpo-float yung idea na hunta. Bibitaw, alis, balak ang pasok ang military, secured siya. So, ako, sinukontra ko yung hunta kasi kalaban natin ang hunta. Ayaw natin ang hunta. Oh, sorry sa mga military ha. Sorry. Sa mga sa retired at saka sa mga active. Kalaban ko yung hunta. No? Hunta-hunta yan hanggang malauna. Dahil pera dito Tayo na rin ang magnakaw. Yung ganun ba? Mahirap yung ganun hunta. It has to be civilian authority over the military. Military is designed to uphold the civilian leadership. Now, if the leadership is just one person or a group of person, transition government, nasa iuupo na yan na leadership. Pero, yung military, wag na dapat sumausaw na kayo mismo ang uupo at lilinisin to because it is not within your expertise to run the country. Ngayon inisip nyo, umutang para lang sa, para sa modernization kasi hindi, ano ba yun, yung billion na may ghost project din sa AFP na mga nationwide na Sus Mario Joseph naman, kanya-kanya nakawan. So, maling-mali yung utang. No? Bibili kayo ng white elephant, sabi ko sa uling vlog, bibili kayo ng white elephant
iuutang niya yung pera. May interest yun. Maling-mali yung ganong diskarte. Kasi bago mo mabayaran yung inutang na yan, tumutubo yun ng interest. Wala namang kinikita dun sa yung bibilin yung barko o submarine o aeroplano. Wala kayong makikitain doon, mga missiles. Wala. Nandyan lang yan, maluluma yan. Nandyan siya para defense posture. Pero it is not a guarantee mananalo kayo sa gera. Sa laki ng kalaban. You're talking of 1.4 billion. Isang bansa lang yun. Nandiyan pa yung Russia. Nandiyan pa yung North Korea. Nandiyan pa yung India. You're talking of 3 billion. 128 million lang tayo. Ngayon, kung isasama mo yung lahat ng gang, yung gang of Western countries at saka some Asian countries, magpatayan talaga Bakit tayo sasama doon? Ang saya-saya ng buhay sa Pilipinas kung tutusin, except these corruption issues. Pero kung titignan mo, sunny day, rainy days, magkalaka ka ng hayop, may inaambisyon ka, pagka-retire mo, mga generals, mga sundalo, even doctors, engineers, professionals, kahit mga driver, pag-retire nila, magtanim sila. Yun yung buhay Yun yung cycle natin. In-enjoy mo na lang yung katandaan mo, nagtatanim ka because ganun pala nakakatuwa, no? Magpaanak ka ng hayop o kaya ako ilang aso yung pinapaanak ko. 17 aso to. 14 yung babae. Isipin mo yun, mga anak yun, pare-parehas. Daming tuta nun. Ilan yung kambing na inaalagaan namin ngayon sa SFGF, kambingan. Kung 40 yung buntis doon, mga anak yun, anytime. Pagka nagrevolusyon, wala ako doon. Nagrevolusyon, kaya sacrifice So, you can just imagine na mas maganda sana imbis na mapagera tayo sa China. That's why it's very important, mga kababayan, i-stress ko ulit. When we do take back that power, when we do change the leadership, we have to follow through. We have to declare a neutral Philippines. We have to declare a neutral state na wala tayong kalaban. Friends to all, enemy to none. We just do business with them. If we want to explore, we do sa mga contested na mga areas, mga may claim na mga areas like West Philippine Sea, South China Sea. Ang dyan is that joint exploration na lang. Pag-usapan. By population ang suggestion ko. 1.4 billion kayo China, 120 million lang kami. So you get the bulk of everything. Kung may claim ang Vietnam, alika, sama tayo sa negotiation table. Ilan ang population mo? 40 million something. Tapos sino pa? Malaysia. Ilan ang population mo? Indonesia. So add it all up, you come out with let's say 2 billion and then prorate na natin. Kung tayo 10% lang ang share natin, sa paglabas ng pera, 10% lang tayo. So kung kinakailangan maglabas ng 2 billion dollars, ang ilalabas lang natin is $20 billion. Kaya natin yun. And yun na. And then pagka kumita, yun din ang kita natin, 10%. Kahit i-project natin yung population natin ng so many 20 years, kung lifespan, shelf life na kamo nung commercial life nung oil and gas na makukuha dyan o kaya yung pati yung tourism na makukuha dyan, if we do resorts, international na yan, international military bases, okay, wala, tahimik, masaya. And kumikita tayo and the money that we get there, we use to develop yung Philippine rice, yung may bulkano doon, Apolacay. I-develop Philippine rice, we might be able to extract oil and gas doon. Develop natin yung Mindanao, yung Tawi-Tawi, pero we again have to reboot yung loss natin on mining, yung mga oil and gas na yan. Because ang big part punta sa Mindanao kung nasaan yung resources, di ba?
So, ang daming ire-reboot sa bansa natin. We have to follow through. Hindi lang ang utak natin. Marcos resign, Marcos resign, Marcos terminated. Lahat kayo, bitayin. Dapat meron na nag-iisip, no? Na mga tao na expert in their field, magsama-sama kayo with a chairman, no? Hindi ako, chairwoman. With the chairwoman, and para mapag-isipan yung bansa. By democracy, magbotohan kayo, magsigawan kayo, magmurang kayo, pinputang ng ganyan, magmurang kayo, because it's a free country. And then after na, hindi makuha yan sa palakasan ng boses, makukuha yan sa reasoning, sa logic, no? So pagka nagbanggaan kayo ng ideas, baka maganda idea na isa, let's make it work, and then boom, magbotohan tayo, option 1, 2, 3, anong option? Doon tayo sa 2, nanalo yung option 2, implement natin. Pero pagkalabas, wala nang maninira na, hindi, lumaban ako, ganyan-ganyan, and then you will try to get, pagka ganyan, sipain ka sa transition government. Dapat ganun yung agreement. Because we're not here para magpasikat tayo. We're here, you are there, para itayo ang Pilipinas in the soonest possible time. Laki ng problema ng bansa natin na pag-iwanan na tayo, wala tayong food security, wala tayong bomb shelter, wala tayong military na maasahan. Tapos nakaharap tayo sa climate change, sa Pacific, nasa ring of fire tayo. Ng tokwa. But we have a very good country. We have all of the resources na the other countries have, and so little of. Meron tayong oil and gas, pero hindi natin na-develop. Panay kasi tayo bickering, panay tayo pagalingan, panay tayo siraan. Because yung politicians natin, ganun ang ginawa. Ang mindset nila is continuously mahirap ang Pilipino para ayuda ng ayuda, para may Tama. utang na loob, which is again a bad trait, utang na loob, debt of gratitude. Masama yung utang na loob. Utang na nyo. Masama yung utang na loob kasi nagkakaloko-loko tayo lalo eh. So we have to reboot even our core values as Filipinos. We have to reboot the production line of Filipinos, which starts sa family and then sa schools, primary, secondary education, tertiary, and then sa work environment. That makes a Filipino. Whether that Filipino will become a future problem as a politician or as an actor, as a journalist, etc., businessman, will be Mapalitson kawali, pritong isda't pulutan, OG lang ang the one. due to yung work environment niya, yung tertiary education niya, yung experience niya as a person, yung character build-up niya sa eskwelahan, from prep to hanggang sa matapos, and then yung pamilya niya. Daming problema. We have to correct that. And pag-correct niyan doesn't take overnight, mga kababayan. It takes a generation. More than a generation, actually. But if we start it, maybe 50 years from now, you will see the benefit of a quality na production line ng Pilipino. Pagka sinabay natin yan from the production line, from the parents, no, from the family, down hanggang sa pag-graduate niya sa workplace niya, ayusin natin lahat yon. Para alam nila yung rights nila, alam nila yung power nila, alam nila yung the word nationalism, patriotism, alam nila yung sense of belongingness to a country, yung pride, national pride, alam nila lahat yon. Hindi yung ngayon walang pake. Magre-revolution na, wala pa rin pake. Magpapatayan ng World War, wala pa rin pake. Magse-second coming na, wala pa rin pake.
Nagrarally na yung mga simbahan, sumasama na, magko-comment pa sa Facebook, sa SOCMED, tangin na mga pare yan, putragis kayo, may mga bested. Grabe ang ugali ng Pilipino eh. Hindi na lang magpasalamat, thank you Father, thank you mga ma'am, mga madre, at kayo nagsasalita na. May magko-comment eh. Separation of church, at saka, huwag kayong makialam. Hayaan niyo yung Marcos. Yung ganun ba? Gago. Mga Pilipino. That's why, ang laki ng problema natin. Saan ka magsisimula? So, dapat binabanatan natin yung ilalim, yung simula from the family, baby pa lang, hanggang sa magkamalay ang bata. Dapat i-correct natin yan. Diyan papasok yung mga psychologists, etc., sociologists, mga lahat ng connected sa character build up ng tao. So ayun mga kababayan, anong opinion nyo dito sa pahayag ni Captain Dado, no, sa kanyang vlog ng title nga nakakayang katapusan ni Marcos. Dahil nga dito mga kababayan, no, nakakahiya naman talaga dahil pinalibing ni former president yung tatay mo, tapos ang isinukli mo, ipinakulong mo sa ibang bansa si former President Duterte, di ba? Parang trinidor talaga mga kababayan si former President Duterte. Grabe yung ginawa nila. Kaya siguro ganito yung title ni Captain Dado mga kababayan. Kung kayo mga kababayan, anong opinion nyo sa mga sinabi ni Captain Dado na isang Scout Ranger? Mag-comment po kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po.